And once again nga, we are now going to continue with the concept of high probability order blocks. But once again, ano ba yun, no? So, high probability order blocks is once again, they follow these three rules, no? Nagsisweep ng liquidity, may displacement, and nagbe-break ng structure. And now, because of these rules, actually, mawawala na yung beginner's eye nyo sa order blocks, which means that hindi na kayo basta-basta maghahanap lang ng opposite color before a big move. Ito na yung hanapin nyo. Okay? Don't worry, I'm going to explain this kahit na hindi ko pa tuturo sa inyo yung fair value gaps, no? Kasi next lesson pa natin yan. So, what are these three? Hanap tayo ng high probability order block. Okay? So, now, I hope that you guys could still remember yung concept ng swing high, swing lows as liquidity. Yun po yung ginagamit kasi natin with order blocks. Let me show you guys. For example, this one. No? Bakit dito sa area na to, actually, ito, I'm going to be honest na ha, hindi po itong puti na to yung order block na i-consider ko. I'm going to consider this white candle right here. Bakit po? Because this candle, it swept a liquidity. When we say swept, kumuha. Yung sinasabi kong gas station, asan yung kinuha niya liquidity, sir? Kita niyo to, merong swing high dito. Ayan o, swinip niya yan o. Oh, yun. Swinip niya yan. So, number one, check. Nag-sweep. Ano second? May displacement. Ano ba ibig sabihin ng displacement? Merong large movement afterwards. Iniba ko lang yung term because that's the proper term, displacement. Eh, nasan yung large movement afterwards? Ayan o, bagsak, malaki yung movement. But actually, there's a secret rule pa here, which is dapat FVG talaga yung hinahanap. But I'm going to share what is an FVG sa next video. But for now, what I want you guys to know is that currently, pasado na po tayo sa dalawa. Nag-sweep siya, and then number 2 is we have a displacement. What's number 3? Nagbe-break ng structure. When we say nagbe-break ng structure, it causes a BOS or a choke. Nag-choke ba siya dito or nag-BOS? Actually, based on what I'm seeing, punta tayo lower time frame para mas makuha natin siya. Nag-break ba siya ng structure? Actually, yes. Sa lower time frame, oo. Ayan, oh. Nag-break siya dito. Wait lang. Asan ba yung kinonsider natin as our order block? Ito. Kinonsider natin to as our order block sa higher time frame. Then, bumagsak siya, di ba? Ito yung pagbagsak niya, yan. Yan yun. Ngayon, ang tanong nag-break ba siya ng structure dito nung bumagsak to? Di ba ito yun? Ito yun eh. Ito yung order block ko, bumagsak siya, ito yung displacement natin. Nag-create ba siya ng, nag-create ba siya ng break of structure? If i-consider nyo siya, guys, actually, yes. No? Kasi technically, galing tayo sa isang uptrend. Tingnan nyo, galing tayo sa isang uptrend. Okay, so medyo magulo yung charting. So medyo nag-consolidate siya dito. But technically, if i-consider nyo siya, ayan. So, i-dissect natin to yung drawing ko na to. I know na medyo magulo siya, but bear with me. We came from what? We came from a consolidation, by the way. We came from an area of consolidation and it created a new high. Ito, it created a new high. Kita nyo yan? Nag-create siya ng high. Which is yan yung ito, nag-create siya ng high, di ba? So now na nag-create na siya ng high, yung nag-create na siya ng high, umangat, bumaba. What do we call this area? We call that choke. What happened afterwards? It created a BOS. So, nagka-choke. Nag-BOS. Ngayon dito, ito yung kailangan niya ma-break, di ba? Kaso ito, hindi siya nag-BOS dito. Ito yun, oh. Umangat. Ayan. Ito yung tukoy ko dyan, ha? Umaba, umangat. Umanyan, umangat, umaba. Ayan. Dito siya nag-choke. Umangat, bumaba. Nag-BOS. Ito, yun yung BOS niya, di ba? Umangat, bumaba, ops, hindi nag-BOS. Ngayon, nung pag-akyat niya dito sa kabumaba, ayun, doon siya nag-create ng break of structure dito. Dito pa lang yan ako ay break of structure.
And ano yung dahilan bakit nagka-breakout structure? Ito pong order block natin sa 4 hours. Okay? Yun yung reason po bakit tayo nagkaroon ng breakup structure. It's because of this order block right here na first of all ay nag-sweep, second ay nagka-displacement, and 3, nakapag-break ng structure. In this case, ano ginawa niyang break ng structure? Siya ay nag-BOS. Nag-breakup structure pa downward. So, ano expect natin? Meron tayong BOS. Ano expect natin? Ngayon, expect natin that yung order block na yan is malakas. Ano ibig sabihin po ng malakas? Kapag masakalin na bumalik dyan yung price, like just what this one did, no? Ang laki nung ginawa niya, downward movement. And umulit pa pangalawang beses and nag-respect lang yan dyan. Diba? Ayun, that is what we call a high probability order block. Okay? Meaning that, kapag ka nakakita nyo itong tatlong rules na to, yung sweep, yung displacement, saka yung BOS na tinatawag natin, ayan. Ibig sabihin, expect nyo talaga na malaki yung magiging bouncing natin dyan. And now, look at this area. Nag-dump siya dito. Bandang August 17. Yan, August 17 banda August 16, 2023. Nag-dump siya, no? And what is the last candle kaya na nag-cause niyan? Na nag-liquidity? Na nag-take ng liquidity? So, bibigyan ko kayo ng choices. Ano kaya dito? Ito kayang white na to? Or ito kayang white na to? So, ano kaya dyan sa dalawa na yan? Because right now, hindi natin masabi. But actually, remember, when we try to find order blocks, we are basing on the 3 rules. So, meaning that, we are not just looking now sa opposite colored. Once again, ang goal nga natin is mawala yung beginner's eye nyo sa order block. So, eto, no, bakit ko to kinonsider itong white na to? Di ba opposite colored yan? Tingnan nyo guys. It swept. Actually, ang swept niya dito is trendline liquidity, oh. Meron tayo ditong trendline liquidity in a way. Or if you guys want na i-simplify, relatively equal high, sweep niya po. Anong ginawa niya pagka-sweep? Displacement, bagsak. Nag-break ba ng structure yan? Yes, eto. Na-break of structure niya to. Na-BOS niya to. Nag-create siya ng BOS dito. So, pasok ba yan dun sa 3 rules natin? Yes. Nag-sweep siya, nag-create siya ng displacement or malaking movement. Pwedeng pataas, pwedeng pababa, no? Then, nag-BOS. What about this one? Pasok kaya yung mga nandito sa taas? Actually, in a way, yes. No? It's just that, etong white na candle na to, siya lang talaga yung parang pinaka-last na kandila before to talaga tong large move na to. So, if ako tatanungin nyo, ito ba gagamitin ko? Pwede. So, dalawa titingnan ko. It's either yan. Okay, yan. Or, yung yung pinaka-ugat talaga ng lahat. Kasi, hindi naman talaga dyan ang start yan eh. Dito nag-start yan, no? Dito sa area na to, di ba? Dyan nag-start yan eh. So, if ako tatanungin nyo, pwede kong gamitin itong asul na to. Kaso kasi, no? Kaso kasi, itong asul na to, nag-take ba siya na liquidity? Tingnan natin na, yes. Eto, sweep niya. Nag-displace ba siya pababa? Yes. Kaso, nag-break of structure ba siya kagad? Meron ba siya kagad na break? Wala eh. So, parang for me, ito talaga yung last na candle na nag-cause ng break of structure. But, other traders would consider this as their order block. Kasi parang, for them, ang magandang order block, yun nasa pinakatuktok. And now, tingnan natin, if i-replay natin, saan kaya sa dalawa na yan magbabounce yung price? If dito sa baba or dito sa taas. So, wait lang natin. Panoorin natin ha. So, once again, both of them are valid naman. It's just that, dito kasi sa order block na to na sa pinakataas, hindi kagad siya yung dahilan kung ba't nag-create ng BOS. Ito yung naging dahilan ng BOS. Ito, diba? But, technically, dito nag-start yung movement pababa. Naging mabagal lang. Okay?
Dito nag-start yung movement, naging mabagal lang, nag-consolidate siya, bumaba. But remember, we have talked about the very concept of supply and demand. So technically itong consolidation na yan buo yan. Okay. Pwede kayo mag-expect ng bouncing dyan sa area na yan. It's just that hinahanap natin talaga yung pinaka-exact block, exact kandila na pwede nating abangan so that mas maging precise, mas maging sakto, mas maging eksakto pa yung entry natin. So tingnan natin. Okay, which one of these two yung magpapabounce ni market talaga ng saktong-sakto. And I hope na umangat na siya. So, ayan, nag-consolidate siya. So, gumagawa yan ng sobrang laking order block or supply demand zone, di ba? So, tingnan natin siya magbabounce, ha? Dalawa sila pinagbouncean niya. So, in a way, no, both of these are valid. Kaso, for me, no, ay ko-consider ko dyan, itong pinakatuktok. Kasi tinagos niya to, nilagpasan niya to. If this order block is truly strong, dapat ganyan lang. Kaso, tinagos niya pa hanggang pinakataas. So, isabihin, in a way, yung order block talaga na mas maganda consider is ito nasa tuktok. But once again ha, I am telling you guys that both of these order blocks are valid. It's just that as a trader, ikaw na yung mamimili dyan, no? Kumbaga subjective na yung magiging choosing mo dyan. Ano kaya dyan pipiliin mo, yung taas or yung baba? So ngayon, nagkaroon tayo ng large move upwards, swinip. So, when we say swinip, ayan, nireject niya eh. Ano bang ginawa niya dyan? Kita niyo to? Meron tayo dito swing high na liquidity. Ayan o. Meron tayo swing high na liquidity. Swinip niya. Kaya, papansin nyo, bumagsak siya bigla. Kasi nga, kumuha lang siya ng gas dyan. Bakit siya ulit kumuha ng gas dyan? Baka gusto niyang sirain tong low na to. Gusto niya i-break yung structure na yan. Pero tingnan natin. Kasi, baka hindi naman. Okay. Ayun. Lumipad tayo. So, ngayon na lumipad tayo, saan nakatitingin ng order blocks ulit? Kasi gusto ko na maglong eh. Grabe na yung ginawa niya oh. Like sobrang taas na, 'di ba? Lumipad na. Saan ako pwede maglong? So hanap ko lang ng order blocks na nagte-take ng nag-sweep na liquidity. So ngayon meron ako nakita. Do you guys see this white candle right here? So 'di ba by the default eye, sa mata ng beginner, ito kukunin nyo, yung blue. But does it follow the three rules? Yung sweep, large movement, tapos BOS. Does it follow? Tingnan natin na, number 1 sweep. Wala naman siyang swinip sa baba. Remember guys ha, eto mukha man siyang may swinip dito sa taas. Kaso, di ba remember nyo guys that our concept sa sweeping is that kapag ka nag-sweep yan sa taas, we expect the price to go down. So, ibig sabihin, etong blue candle, ang hinahanap kong sweeping niya is sa baba. Nag-sweep ba siya sa baba? Wala. What about this white candle? Nag-sweep ba siya? Yes. Ito yung sweeping niya. Ito, ayan. Swinip niya yan, di ba? Itong blue na kandila. Ayun, swinip niya. So, check tayo sa number 1. Nag-sweep. Now, what about number 2? Large movement. After ba nito? Yes. Large movement. 3. Nag-break of structure ba? Yes. Ayan, break of structure niya itong pinaka-X-strip natin na ano, Nag-break of structure yan. So, in a larger scale, actually, we are in an uptrend. Uptrend tayo sa larger scale. Nagmumukha lang tayo na sa downtrend kapag sumisilip tayo or nag-zoom in tayo. But yung pinaka majority ng market, naka-uptrend tayo. And that is the main ng isang magandang order block. What about dito? Meron pa ba dito? So, ganun lang. Kasi dito talaga guys, aminin ko, choppy talaga yung market. It is really hard to identify good order blocks. Ito pa, meron pa ako isang order block dito. White, itong white. Bakit po? Meron ako ditong relatively equal low. Ayan Swinip niya yan, yung tatlo na yan. Ano nangyari afterwards? Large movement. Diba? Pasok na tayo sa dalawang checklist. Nag-sweep. Nag-large movement. Ano yung pangatlo? Nag-break pa siya ng structure? Yes, ito. Nilagpasan niya yan. And even ito, nilagpasan niya din to. Pasok ba yan? Sir Snow? Yes. Nag-break siya ng structure eh. But once again, I am just teaching you guys how to identify order blocks. And dito na siya nagiging mahirap. But
ang sasuggest ko sa inyo para mas makapag-identify kayo ng magandang order blocks is huwag kayo maghanap sa ganito na choppy ang market. Hanap talaga kayo nung meron tayong tinatawag na clear na price action na talagang kita nyo yung up, down, up, down. Kasi dito, hindi eh. So, sige, let's select date. Baka mas makakita tayo ng mas maganda. Mga bandang ano. Eto, February 2025. Medyo recent. Ayan. Ito maganda. Oh. Dito, nagkaroon tayo ng break of structure. Ano yung order block na nag-cause ng break of structure? Hindi tayo pwede humanap sa gitna. Ito yung gagamitin natin as basis. Itong white na to. Okay? Ayan. So, bakit po yung naging valid na break of... Ay, bakit yung naging valid na order block? Nag-sweep ba siya? Yes. Ito, sinip niya tong previous low. Diba? Sinip niya yan. Tapos, ano nangyari? Displacement pataas. Large movement pataas. Nag-break of structure ba siya? Yes. As I said, ito. So, pasok. Ngayon, abang tayo ng ano yan, ng bouncing dyan sa area na yan. If magpa-bounce ang market. Kita? Ganda ng bounce, oh. Di ba? Ganda ng bounce. So, ngayon, ang problema ngayon is this. Nag-create siya, di ba, na to? Itong bumabagsak na to. Yan, bumagsak na to. Bumaba. Ayan. Do we need to find an order block right here? Sa tingin nyo. I want you to answer muna. Meron kaya ditong order block or need ko ba maghanap ng order block dyan for basis? The answer is no. Hindi ka maghahanap ng order block because bakit ka maghahanap ng order block dito? Pasok ba yan sa rules mo? Ako kasi guys, sanay na yung mata kong tumingin ng order block. Ano gagamitin mo order block dito? Alin dyan yung order block na nag-sweep? Meron ba? Well, technically, itong blue na to. Kaso, ayoko kasing kumukuha ng order block na ganyan kalaki eh. Nag-sweep. Nag-break ba siya ng structure? No. Kasi kung mag-break ng structure, dapat ito yung na-break niya. After niya mag-bounce dito, ito dapat order block na to. Okay. Sige. Nag-sweep. Di ba? Nag-sweep siya, pasok siya doon sa rule number 1. Nag-displacement ba siya pataas? Yes, pasok siya. Ayan, yung ito, kulay puti. Kitang-kita, malaki yung movement. But, na-break niya ba tong structure na to? No. Hindi. Remember ha, ang break of structure, dapat alam niyo pa yon. So, hindi niya na-break to. When we say na-break, nalagpasan. So, ibig sabihin, mahina tong order block. Hindi ko yung gagamitin. Wala. Dito pa din ako mag-expect sa block na to. So, wala na. Bakit tinagos yung order block natin? Bakit kaya? Tinagos yung order block na yan kasi nga, every time po na ang isang order block, no? Kapag ang isang order block is na-mitigate, when we say na-mitigate is nahawakan or na ano na, natap na. Natap na, no? Actually, it becomes weaker. Bakit? Kasi nga, ang order block is may mga nakaabang na gustong bumili dyan. Okay? Gusto mag-buy dyan. Same concept sa supply and demand. So, demand zone yan. Gusto ng mga taon na mag-buy dyan. Ngayon, dahil nga gusto nila mag-buy dyan, may mga nakaabang sila dyan na orders. Sinasabi nila, okay, kapag yung price ng Bitcoin is umabot ng 90K, gusto ka bumili ng Bitcoin, nakaset up na yun sa accounts nila. Na automatic sila dyan na magbabuy. Kaya ipapapansin nyo dito, pag bagsak ng price, nagkaroon ng sharp reaction. Kasi madaming nakaabang dyan for long or nakabuy. Okay? Kaso, hindi enough yung power na yun. Hindi enough yung naging power niya na yun na nandito sa baba. So, anong ginawa niya? Umangat siya pero it did not broke this structure. Hindi niya na-break yan. So, mahina. Ay, anong ginawa? Bumagsak, and ayun, tinagos. So, ngayon na tinagos yan, nahanap siya ng bagong order block. Ano ba mga pwedeng area na pagtalbogan niya ang price niyan? Ito. Order block yan. Nag-sweep siya ng liquidity sa left side. Madami yung sweep, oh. Ayan. Pagkatapos may displacement afterward, pwede yan. And ang next na order block ko na, ito na, itong color white na to. After yan, nag-sweep siya ng liquidity, umangat, nag-break up structure ba yan? Yes. And ito, sir, no. Itong blue na to, nag-break ba yan ng structure? Well, hindi.
Pero kasi, papansinin nyo, nasa ano tayo nasa tuktok tayo kumbaga. So, pwede ka natin i-consider yan. Kasi wala naman siyang i-break na structure. But if you guys want to be like strict, ito yung brinik yung structure. Ayan. Technically, uptrend yan. Oh. Ayan, bumagsak. Ayun, na-break niya yan. If you guys want to consider it that way. But once again, makukuha niyo yun from experience po, na malalaman nyo kung ano yung mga dapat tinitingnan na area. So right now, I have 2 na tinitingnan na area. And tingnan natin kung saan mag-bounce dyan sa dalawa na yan si market. Ayan. Tingnan natin So, nagugulan si market. O yun, nag-bounce dito si market. Very visible. But, after niya ba mag-bounce, nag-create ba siya ng break of structure? So, let's draw. Downtrend. Nag-bounce. Nag-break pa siya ng structure? Yes. Dito banda. Ito. Ayan na-break niya na to. Okay. So, ngayon, ano yung reasoning? Bakit siya na-break? Bakit na-break itong last na to? Once again we do not consider wicks. So, ano na ngayon gagamitin natin dyan na order block? Ito kayang white na to? Or itong asul na to? Actually, both of them are valid. Bakit? First of all, itong white, once again nag-take siya ng liquidity. Ayan, swinip niya to After, nag-move siya ng medyo malaki pataas, hindi na talaga yung malalaking kandila, but tatlong sunod-sunod na white candle, tas umangat. So, pwede. Pwede tong white candle na to. Diba? Second candle, mangat, bumagsak. Pero kasi, asan dito yung nag-break ng structure? Diba itong asul na kandila, valid ba to na order block? Tingnan natin Nag-sweep ba siya? Yes, swinip niya to. Ito. Sinip niya yan. Nag-sweep siya ng swing low. Displacement umangat. Tama? Tama ba? So, nag-break of structure siya, nag-displacement siya, or malaking movement, tapos nag-sweep siya. So, for me, both of them are valid, but if ako tatanungin nyo, ano gagamitin mo dyan? Both po. Mag-aabang ako ng reaction. If dito ba, magbi-BOS na ba siya kagad? Or, dito siya sa baba pa mag-BOS, mag-break of structure? Kasi, hindi ko alam. Wala nakakaalam. So, it's all about waiting for a reaction. So, tingnan natin. Okay, dito siya nag-react. Nag-break siya ng structure. Diba? Nag-break siya ng structure. So, ano nagagamitin ko ngayon order block dyan? Itong asul. Valid po ba yan, yung order block na yung color asul na yan? Yes, bakit? Ayan may relatively equal low tayo. Swinip niya. Nag-displacement siya pataas. Nag-break siya ng structure. Valid. Pasok siya doon sa 3 criteria natin. Tingnan natin yung magpa-price dyan. Mag-bounce dyan ulit yung price. Okay. Hindi niya na binalikan. Hindi na nag-bounce dyan yung price. And that's okay. Normal yan. Nag-break of structure siya. What's the last candle na nag-cause niyan? So, once again, itong asul na to for me. Yan. Kasi itong asul talaga, yan talaga yung starting point ng malaking movement. Plus, ano yung swinip niyan? Swinip niya yan. Yan, swinip niya yan. Sweep. Tapos, displacement. Tapos, break of structure. So, dyan ako mag-aabang. Kaso nga, okay. Tinagos na. Bakit kaya tinagos? Ano kaya reasoning? Ba't yan tinagos na? So, bumalik siya dito sa order block ko, di ba? Pero that's not the reason bakit yan tumagos. Pero tingnan natin if mag-bounce siya doon sa order block ko. Ayun. Okay. Hindi niya sure if dapat ba siyang tumagos yan sa order block ko na yan. And ayun, tumagos. Bakit kaya? Ganito lang yan. If ito magos dito, there's probably a reason. Ano kaya yon? Guys, meron tayo dito sa taas na baka may order block dito na matibay. So, dito actually, merong area dito of supply. Yan yung na-respect niya, guys. Meron tayong consolidation area. And, eto na po. I-reveal ko na again to. Same lang talaga si supply and demand saka si order block.
Once again, order block is just sa higher time frame, si supply and demand is sa lower time frame. So ngayon, if aangat ako ng time frame, kaya yan bumagsak, yung order block natin kaya tinagos, probably itong malaking box na to ay baka order block yan sa daily. Which is, eto nga, etong asul na to, order block sa daily time frame. Kita? Meaning, if makakita ka ng order block sa 4-hour, tapos merong order block sa 1 day, ano yung susundin? Siyempre, yung 1 day ang masusunod. Ayun, kitang-kita guys kung paano sinunod yung 1 day. So meaning, wag kayo masyadong mag-expect if makakita kayo ng order block sa 4-hour, no? Tingnan niyo po always yung higher time frame. Don't worry, I'm going to teach that soon. That is the topic of multi-time frame analysis. Okay? I'm going to teach that soon. So kaya po siya, hindi siya nagtumaas, hindi siya nag-continue kasi meron pala tayong daily order block. And eto, 4-hour time frame lang tayo, 4-hour order block, syempre, mas malakas yung daily. So once again ano yung rules natin for a valid or high probability order block? We have sweeping, we have displacement, and we have breakup structure. And guys, that is all for this lesson. So session number 12, high probability order blocks, no? And for session number 13, we are now going to talk about fair value gaps. So I hope that you have learned something and thank you for listening again.